GT Avalanche Philippines Edition versus Habit, saan ka? Sa presyo niyang dalawang bike na pinagpipilian mo, medyo malaki rin yung gap nila. Yung GT Avalanche, medyo nasa budget side siya. Tapos yung namang Habit, yun yung medyo mas mataas yung price point. Kung buong bike na yung pagbabasihan. Sa frame set, halos hindi sila nagkakalayo. Medyo may konting diferensya lang din sa presyuhan niya ngayon. Pero kung mabibili mo ng mura, yung Habit na hardtail, para sa akin, mas trip ko yung Habit na hardtail. Iyon yung mas pipiliin ko sa dalawa na yun kung mamimili ako ng isang bike na bubuuin between those two. Bakit? Yung Habit na hardtail, mas future proof siya kasi true axle na yung dropout niya. Naka UDH na yung hanger niya, so madali din maghanap. Kung kailangan mong paltan, yung GT Avalanche Pilipinas kasi naka QR pa siya. Yun naman frame na yun, more on for XC lang talaga yun. Kung XC rides lang yung ginagawa mo, okay yan, goods na goods yun. Yung Habit, medyo pwede mong iangat ng konti sa mas aggressive na mountain biking or trail riding yung ride na pwede mong gawin dun sa bike na yun. So stock nun, naka 130mm na travel. Siguro kung bababaan mo ng 120, medyo okay pa, hindi ganong ka big deal. Hindi masyado magkaka-issue kasi nga 10mm lang yung babawas mo dun sa travel niya. Para mas maging okay siya sa XC. Pero sa experience ko, nagamit ko kasi yung bike na yun. So, okay din naman siya pampadyakan. More on XC rides, kaya naman nun, yung bike na yun. Tapos, kung dadalhin mo naman siya sa mga enduro trails, hardtail enduro, kaya rin nun. Siyempre, medyo alalay ka lang sa mga big hits, sa mga matataas na drops, matataas na talon. Kasi nga, hardtail siya, tapos 130 lang yung travel niya. Pero down country setup, kung yun yung mas trip mo na gawin, doon ka sa Habit. Kung more on long rides, ganun. Kasi sa atin naman, MTB, karaniwan sa mga long rides. XC, yung mga ganun. Doon ka sa Avalanche. So, nasa sayo pa rin kung alin yung mas balak mo na gawin na klase ng rides doon sa dalawa.